i-discuss ko ang file manipulation with FileRead and FileWriter classes, then file manipulation with scanner class. Pero bago yon, review muna natin ang classes and constructor, parameters and arguments, objects, static and non-static, built-in classes, formally called as standard library class or core library class. Simula tayo sa classes and constructor. Dito may dalawa tayong file, rootfile.java and cap.java. Itong dalawang file na to ay magkasama lang sa iisang folder. Dito meron tayong class na root file, then meron pa tayong isang class na cap. Then dito sa class natin na cap, meron tayong constructor. Sa paggawa ng constructor, kailangan mong public para ma-access outside of this class or outside of this file. Then yung cap na method name. Yung method name ng constructor ay dapat same sa class name. Method name, class name. Then may parameters tayo na type param, temp param, color param, and field param. Itong parameters natin ay may data type. Sa type param na parameter, meron tayong data type na string. And dito din may string, string, then boolean. Ang boolean na data type ay may dalawa lang na possible values, true and false. Itong mga parameters na to, apat na parameters, ginagamit sa loob ng method. Yung apat na parameter na yun ay mag-hold ng value na i-assign sa variables. Itong apat na variables na to ay nandito. Type, temperature, color, and field. Pero sa class natin na cap, wala silang values. So itong constructor na to, para saan ba to? Punta tayo dito sa root file natin. Dito, meron tayong ginawang bagong object. Tanggalin ko muna tong iba para malinis. Sa paggawa ng bagong object, para lang tayong gumagawa ng bagong variable. Example, integer number is equal to 5. Dito, meron tayong data type na integer, variable name na number na may value 5. Dito sa paggawa natin ng object, meron tayong data type or class name na cap, then yung variable name natin na markscap, then ito yung value niya. Dito, new, gagawa tayo ng panibagong copy ng cap. Ito ang class natin na to. So sa cap na to, meron tayong arguments. Class, called, green, and true. Meron tayong apat na arguments. Ang values na pinapas natin as arguments ay pinapasa dito sa parameters. So, yung glass na argument papasa sa type param na parameter. Then yung type param, hinohold niya na yung glass na value, bibigay niya naman doon sa variable na type. Same dito sa tatlo. Cold, green, and true. Papas sila dito sa temp param, color param, and field param. Then, bibigay sa variables na temperature, color, and field. Kung ano ang pagkakasunod-sunod ng parameters na meron ang method, ganon din dapat ang pagkakasunod-sunod ng binibigay natin na arguments pag kinall natin or ginamit natin yung method na yon. Dito yung parameter na type, meron tayong argument na glass value. So itong glass ibibigay sa type na may string data type. Then dito temperature na may string data type, binigyan natin nun sa arguments natin ng cold na value. Then dito parameter na color may string data type, sa arguments natin binigyan natin ng green na value. Then dito pang-apat na parameter ay field na may boolean data type, binigyan natin ng true na value. Dahil sa boolean, true or false lang ang pwede niyang value. Itong variables na type, temperature, color, and field, hindi nito tinutukoy yung variables dito sa mismong class na cap, pero yung variables dito sa bagong object. So itong class natin na cap ay blueprint. Blueprint na cap. Nialaman nito lahat ng variables and methods. Ito yung variables natin and ito yung methods. Meron tayong tatlo. Pag gagawa tayo ng bagong object, dito, kinakopy lang natin yung class na yon and gagawa tayong panibagong object. Ito ay marks cap. So lahat ng nakapaloob ditong variables and methods ay may kakopy doon sa bagong object. So kung gagawa pa tayo ng pangalawang object, tawagin nating 7's cap. Then, yung values, baguhin din natin, plastic, at red. Ngayon, gumawa tayo ng pangalawang copy na 7's cap. Then, itong apat na arguments na to, ina-assign lang natin sa variables ni markscap. Itong type, temperature, and color field ni markscap ay mababago base dun sa binigay nating arguments dito.
Same dito sa 7's cup, may 4 tayong arguments, i-assign din siya sa variables ng 7's cup. Sa paggawa ng bagong object, hindi lang ito yung paraan ng pag-initialize ng values. Pwede din nating tanggalin tong constructor. Then kung wala na tayong constructor sa class, di na natin kailangan ng arguments pag gumagawa tayo ng bagong object. So paano ang pag-initialize ng variables ng markscap kung wala tayong constructor? Pag nakagawa na tayo ng bagong object, pwede na nating i-access yung variables niya. So ganito ang pag-access ng values ng markscap. Then i-assign natin sa 4 na variables na to ang 4 na values na ginamit natin as arguments. At dahil wala na tayong constructor dito sa class natin na cap, hindi na din natin kailangan ng arguments pag gumagawa ng bagong object na based sa cap na class. So dito sa ginawa nating marks cap na object na nakabase sa cap, meron pa rin siyang variables ng class na cap. Then in-access natin yung 4 na variables ni marks cap and inassign natin yung values na ginamit natin kanina as argument sa constructor. So ganito ang magiging itsura ng pag-initialize kung wala tayong constructor. Kaya natin ginagamit ang constructor for less code. Dahil kung kunwari ay marami tayong variables dito sa class natin, kailangan pa natin sila ditong isa-isahin na i-assign. So kung may constructor tayo, dito na yung pag-assign ng values, hindi na natin iisa-isahin. So ganun ang paggawa ng bagong object. Ngayon tingnan natin tong static and non-static, kung anong pinagkaiba nila. Balik tayo sa cap.java na file natin. Yung constructor natin dito, isa siyang non-static method. Tinatawag din tong instance method. Itong method natin na cap, na constructor nitong class na to, ay non-static method. Ang mga non-static methods ay na-access lang through instantiated objects. Ang instantiated objects ay mga objects na ginawa natin gamit yung class na yon. So itong marks cap and sevens cap, instantiated objects ng cap. So itong constructor natin or method na cap, magagamit lang sila dito sa marks cap and sevens cap. Hindi natin pwedeng i-access yung method na yon, ito, sa sariling class. So kung copy natin to dito and i-compile natin, magkakaroon tayo ng error kasi bawal i-call ang constructor sa sariling class. Tanggal natin to and i-compile natin. Yan, gumana siya, na-compile. So itong method na to ay non-static method. Ngayon, punta tayo dito sa variables. Lahat to ay non-static methods. Para mag-isilang static method, dadagdagan lang natin dito sa simula ng static na keyword. Pero hindi natin yan dadagdag dito. So, itong 4 na variables natin, static variables sila. Hindi sila ma-access through the class, pero ma-access lang sila through the instantiated objects. So, kung i-try natin i-print out cap.type, magkakaroon tayo ng error. Variable type cannot be referenced from a static context. Dahil non-static tong variable, bawal natin gamitin sa class mismo. Pero pag ginamit natin yung marks cap, yung inassign natin dito na type, yun ang ipiprint out natin. Compile natin, then run. Yan, nag-print out dito ng glass. Na-access natin ang variable na type sa marks cap dahil instantiated object ang marks cap. And ang non-static variables and non-static methods, pwede lang i-access sa mga instantiated objects at bawal sa mismong class. Then, i-print out ko na din lahat ng variables ng markscap na object. Compile, then run natin. Yan, yung 4 na variables ng glass called green true, inassign natin siya dito. Pinas natin sa constructor ng cap. I-print out na din natin ang variables nitong pangalawang object na 7's cap. Then, dagdagan ko ng escape sequence dito. Ito ay escape sequence. Ginagawa lang nito ay bagong line. Compile natin and then i-run. Yan, glass cold green true, plastic hot red true. So magkaiba yung values ng variables dahil magkaiba ang values na pinas natin as arguments sa parameter ng constructor. Balik tayo dito.
Yung type, temperature, color, and field na variables na tinutukoy dito sa constructor natin ay tumutukoy sa mga bagong objects pag ginagawa natin sila, hindi sa original na blueprint. Commonly, ang parameters ng constructor ay same lang sa variable na i-assign natin. So itong variable na type, ang parameter din natin dito dapat ay type. Then yung parameter na yun ang gagamitin natin dito. Then temperature, temperature, dito din. Color, color, color. Then field, field, and field. Ang pinagkaiba nito, ito ay variables ng objects ng mga bagong ginawa natin na markscap and seventhscap. Variables nila ito. Then dito, yung ina-assign natin na value ay galing sa parameters. Yung values ng parameters ay galing sa arguments. Pero pag ganito ang ginawa natin ay malilito ang program and ang mangyayari ay yung parameter ang makukuha niya, then dito parameter din. So, yung value ng parameter ay ina-assign sa sarili niya. Dito papasok ang this na keyword. Tinutukoy nitong this.type ay yung variable noong object, hindi yung parameter. So, dagdagan lang natin ito lahat ng this. Ngayon, proceed tayo dito sa non-static method na pourHotWaterIn. Similar sa cap natin na method na constructor ng class na to, pwede lang din natin i-call tong non-static method na pourHotWaterIn sa mga instantiated objects like markscap and seventhscap. Try natin dito. Markscap dot pourHotWaterIn. Kinocall natin tong method na to dito sa object na markscap. Ang gagawin nitong method na to ay babaguhin yung temperature to hot, then yung field to true. Ang initial values natin dito sa markscap ay cold and true, yung field na variable and yung temperature na variable na nandito. So binabago natin yung dalawang yon dito sa pourHotWaterIn na method. Tapos baguhin ng pourHotWaterIn na method yung values ng temperature and field, print out ulit natin para makita natin yung pagbabago. Tanggalin ko muna tong kay seventhscap para makapag-focus tayo sa markscap. So, piprint out natin yung initial values, itong 4. Then, piprint out natin dito yung nabagong values na temperature and field gamit yung pourHotWaterIn sa class natin. So, try natin i-compile. So, ito yung output natin. Dagdagan ko lang dito ng escape sequence ulit, /n, yan, para new line siya. Yan. Ito yung initial values natin, glass, cold, green, true. Dito yon. Glass, cold, green, true. Then, nirun natin yung method na magbabago sa temperature and field. Kaya yung panibagong values from cold naging hot. Then yung true, true pa rin. Palta natin ito ng pour, water, out. Then, neutral ang temperature niya dahil wala na siyang laman. Then, field is false. Ito na ang i-apply na values dito sa variables. And dahil binago natin yung pangalan ng method dito, kailangan din natin baguhin dito. Para i-call yung method na yon ng markscap. Compile ulit natin. Glass, cold, green, true, naging glass, neutral, green, false. So, yun yung inassign dito ng method. Ngayon, tingnan natin tong static method. Ang static method pwedeng gamitin sa instantiated objects and pwede rin siyang gamitin ng mismong class. Meron tayo ditong static method na sum of two numbers. Wala siyang connection dito sa cap, pero example lang to kung saan ginagamit yung static method. Itong sum of two numbers na method, naghihingi ng dalawang parameters na integer. Then yung dalawang parameters na yon ay gagamitin dito, sum1 plus sum2. Nakakalito, gawin natin num1 and then num2. Dalawang parameters na yun gagamitin dito, num1 plus num2. So, pag ginamit natin tong method na to, magre-return siya ng value na integer. Tanggalin natin to. Tulad ng sabi ko kanina, ang static method ay pwedeng gamitin ng instantiated object, then pwede rin siyang gamitin ng main class. Try natin cap dot sum of two numbers. Then meron siyang parameters na dalawang integer. Kaya kailangan natin dito ng arguments. 3 and 10. So itong arguments na to, ipapass dun sa parameters. Yung parameters na yun gagamitin dito sa operation. Then yung result ng operation na to, ibabalik natin as integer.
So itong method na 'to ay magre-return ng value na sum ng itong dalawang arguments natin, pero wala tayong paglalagyan. Kaya gagawa tayo ng panibagong variable na integer, then number or result is equal to cap.sum of two numbers. So ginagamit lang natin yung method ng class na yon. Magpapass tayo ng dalawang arguments, then yung return value niya ay i-assign natin sa result na variable. Yun, i-print out natin yung result na yon. Meron tayong value na 60. Ngayon, dito sa example natin, ginamit natin yung main class. Sunod ay try natin yung instantiated object natin na markscap. Compile and i-run ulit. So, meron tayong same output. So, yung static method natin ay pwedeng gamitin ng class and ng instantiated object. Itong static method natin, dahil static siya, bawal siyang gumamit ng non-static methods. Kung subukan natin ditong i-return natin yung type, palitan natin tong integer ng string dahil yung type ay string data type. Then, tanggalin na natin yung parameters dahil hindi na natin kailangan. Ngayon, tanggalin din natin yung arguments dito dahil wala na tayong parameters dito. Try natin i-run to gamit yung cap na class. Ngayon, nagkaroon tayo ng error. Non-static variable type cannot be referenced from a static context. Dahil yung method natin ay static method, kaya bawal siyang gumamit ng non-static variables. Kung subukan natin na gamitin tong static method sa markscap, meron pa rin tayong error. Dahil kahit non-static variables itong apat na to na ina-access natin dito sa method, yung method natin mismo ay static pa rin. Kaya hindi to gagana. So yun ang pinagkaiba ng non-static methods and variables sa static methods and static variables. Itong non-static methods and variables ay pwede natin gamitin para ma-access or mabago yung values ng individual objects na ginawa natin. Then ang static method ay pwede nating ma-access gamit yung main class. Commonly, ang static methods ay ina-access gamit ang class, hindi ang instantiated object. So kung gagamitin natin ang static method na sum of two numbers, magandang gamitin yung main class kaysa sa instantiated objects. Ngayon, proceed tayo sa built-in classes, formerly called as standard library class or core library class. Dito sa ginawa natin, meron tayong sariling class na cap, then itong root file na class. Ang built-in classes ay ang mga class na meron ang Java. Examples ay ito, scanner, file, file reader, and file writer. Itong apat na to ay part ng standard library class or core library class. Pag i-access natin yung variables or methods ng class, same lang sa pag-access natin sa sarili nating class tulad ng cap. So sa ginawa natin kaninang cap, dot, sum of two numbers, same lang ang pag-access dito sa classes ng Java. Kailangan natin muna gumawa ng object gamit itong mga class na to. So pagdating sa classes na nasa standard library class ng Java, kung ang classes na yun ay may static methods, pwede nyo nang i-access direkta yung methods nun gamit yung class. Pero kung wala tong static methods, tulad ng scanner, file, file reader, and file writer, kailangan nyo muna gumawa ng instantiated objects gamit yung class na yon. So, tulad ng paggawa natin itong markscap, ganun din ang paggawa natin dito sa mga class na to. Gamitin natin yung scanner. Input is equal to new scanner. Then, meron siyang sariling parameters na kailangan or arguments tulad nito. Lagay natin ay system.in. Ngayon, meron na tayong object ng scanner na input. Pwede na natin siyang gamitin. Gawa tayong panibagong variable integer number input is equal to input. So, meron tayong bagong variable na data type ay integer, variable name na number input, then ginagamit natin yung object na input. Tawagin natin itong user input. Itong user input na variable natin ay scanner class, galing sa Java. So, ganito natin ma-access ang methods ng scanner. Ang scanner na class ay ginagamit pagkuha ng input ng user. Pag kukuha tayo ng input sa user na number, pwede natin gamitin yung object natin ng scanner .next int para maghingi ng input sa user na integer. Then dito sa system.out.println, baguhin natin tong result na ginawa natin kanina. Palitan natin ng number input. So ang input ng user na kukunin natin gamit ang scanner class, magre-return ng value, and yung value na yun ay i-assign natin sa
number input na variable. Then dito sa system.out.println, i-print out natin yung number input, yung value nito. Try natin i-compile. Ngayon, naghihingi na siya ng input. Type tayo random number. Yun. Print out niya yung in-input natin. Dagdagan natin dito ng your input is. So, magpiprint out tayo ng text na to. Then, yung number input. Type tayo ng number. So, ito yung tinype ko. Then, ito yung output. So, ganun ang pag-access ng standard library class. Ito, scanner, file, file reader, and file writer. Gagawa muna kayo ng object gamit yung class na yon. Bibigyan nyo ng variable name. Then, yung variable name na yon, itong user input, yun ang gagamitin nyo para ma-access ang methods ng class na yon.